Tayo po mga minamahal ko ay dumalangin sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Pagpala po naming Diyos, aming pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa unang panalangin, pagluhod, pag-aayuno. Ayon pong dearly beloved, Honorable Pastor Wood Almeida, ang iyong binalalan at uling propeta sa ministeryong ito. Hallelujah, praise the Lord. Amin pong idinadalangin sa Diyos, pagpalain mo po ang iyong pong mga banal na staan ng buhay na aming pag-aralan. Sa kanabalik ko na kapi, walang magagawa. Tangis lang po kang maasa, ikaw po Diyos, hallelujah, na magbigay ng kataga. Sambitin ang aking labi. Pagpalain mo rin po Diyos, lahat ng mga kapatiran na narito, mag-isa lahat ng mga F-Live viewers, abutin mo sila o Diyos, na iyong pong pag-ibig, na iyong pong pagmamahal. Hallelujah. Ipaunawa mo sa kanila kung gaano kalaga ang tunay na aming isinasagawang paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Pagpalain mo kami lahat, alisin mo ang mga dlang mga sagabal, at sa makapunay pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ko ng kaaway, demons of Jesus. Doubts, unbeliefs, cast out right now. Cast out in Jesus' name. Cast out in our midst. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating nagilang Diyos, mga minamahal. At makabalik po kayo sa inyong mga kinapuan. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalahati, pagsamba, pagdarakil at pagpaparangal ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Walang iba kundi ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At doble ng pag-respeto at paggalang sa ating pong dearly beloved and honorable affairs in the Lord, sa ating mahalabang lista, with Estrada Almeida, the ensign prophet of Palabing God, sa lahat po ng mga beloved Almeida children, to the whole beloved Almeida family, at sa ating patuloy na pag-alaala, pag-unita sa mga ginatuang turo at aral na ating pong dearly beloved assistant pastor, Lina Almeida, our beloved Mama Dear. We love you so much po sa lahat na rin po natin mga kabagagawa. Hallelujah, praise the Lord, sa pangasiwan and beloved preacher, Brother Greg Peralta, sa kanila pong buong pamilya. Praise God. Sa lahat natin mga kapatiran na nato sa ating banalagawain, sa ating mga F-Live viewers, welcome po kayo sa banalagawain ating nakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating nakilang Diyos, mga minamahal, na tayo po ay hallelujah, praise God. Nagpapasalamat sa ating nakilang Diyos sapagkat tayo po ay narito muli upang papurihan, pasalamatan, nawalatiin ang dakilang banal na pangalan na ating pinakamamahal na Jesus, at binabati natin ng congratulations, praise God, ang lahat po ng mga nakapagtapos sa kanilang pag-aaral, hallelujah, praise God, at maging sa mga praise God, dumaan sa recognition sapagat kayo po ay patuloy pa rin mag-aaral. Hallelujah, praise God. At sa mga nakakuha na kanilang mga kurso, pagpalain kayo ng ating nagilang Diyos na buhay. Sa lahat nating mga kapatiran, mag-isa aking mga kamagagawa, sa ating mga anak, praise God. Hallelujah. Purihin ang ating nagilang Diyos na buhay, mga minamahal, napakalaga. Hallelujah, praise God, na tayo po ay makapag-aral ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi nga po ng banal na kasulatan sa Josue, kabanatang 1, na dito ay mababasa po natin, mga minamahal. Hallelujah, praise God, gaano kahalaga ang mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na ito po, mga minamahal, hallelujah, ang pagkain ng ating mga kaluluwa, pinakainumin ng ating mga kaluluwa, praise God, ang mga salita na ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi nga ng Joshua chapter 1 verse 8, hallelujah, praise God, Josue kabanatang 1 talatang 8, sabi ng Biblia, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ating basahin. Tagalog. Dito po sa aklat ng Josue Kapitulo 1, versikulo 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig,
kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng banal na sulatan, ang aklat na ito, praise God, ang aklat na ito ng kautusan. Ayan. Mga kapatid, ang tinutukoy ay yung mga kautusan na ating pinakamamahal na Jesus, yung kanyang mga banal na salita. Ang sabi ng Biblia, ito po ay huwag may hiwalay sa ating mga bibig. Ibig sabihin, ganun po kahalaga ang mga salita ng ating dakilang Diyos. Pag sinabi mong hindi mahihiwalay, ayan po ay nangangahulugan na kinakailangang isagawa o ipamuhay ng mga taong praise God, nakakilala sa ating dakilang Diyos, lalo na po tayong mga Kristiyano. Lalo na po tayong nandito na sa buong katotohanan. Palakpakan muna natin na may pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, kundi inyong pagbubulayan araw at gabi. Ayan, kinakailangan araw at gabi, mga minamahal. Ibig sabihin, naroon yung pagpapahalaga natin. Wala tayong pinapalagpas na pagkakataon. Hanggat ating napapakinggan ang mga salita ng Diyos, ating naririnig habang ating nababasa, habang ating naririnig ang mga salita ng Diyos sa magitan ng mga ngaral. At habang ating nababasa ang mga salita ng Diyos sa kanyang mga banal na salita, ito po ay hango sa praise God, Holy Bible, mga minamahal kong mga kapatid. Sabi ng banal na sulatan, dahil kung ito po ay ating pagbubulayan araw at gabi, sabi ng ating nabasa, masusunod nating gawin ang lahat na nakasulat dito. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, hindi naman pare-pareho ang standard ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Merong mga malalakas ang paglilingkod sa Diyos. Merong mga mahihina. Meron din namang mga may init, meron din namang mga malamig, may mga maligamgam. Hallelujah, praise God. Merong mga pabago-bago ang kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya nga dito natin nakikita, mga minamahal, na sabi ng Biblia, hindi mahirapan ang mga Kristiyanong totoo na kanilang pinagbubulay-bulay ang mga salita ng Diyos. Hindi nahihiwalay sa kanilang mga bibig, kundi pinagbubulayan. Araw at gabi, ang sabi ng Biblia, hindi mahirapang sundin ang mga kautusan ng Diyos, ang lahat na nakasulat dito. Ang sabi nito, mga minamahal, ulitin natin, ang aklat na ito na kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. Kapag nagawa natin yan, ang sabi rito, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga may nagsasabing mahirap daw sundin ang kalooban ng Diyos. Meron din naman nagsasabing mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Meron din naman nagsasabing simple lang sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi nga, merong mga tinatawag nating pinagbabasihan ang mga mananampalataya. Yung mahirap na nagsasabing mahirap sundin ang kalooban ng Diyos, meron siyang pinagbabasihan. Yung nagsasabing madali lang sundin ang kalooban ng Diyos, meron siyang pinagbabasihan. Yung nagsasabing simple lang ang sundin ang kalooban ng Diyos, meron siyang pinagbabasihan. Hallelujah, praise God. Kaya alin tayo sa tatlong yan? Mahirap, madali, o simple? Basta ang importante, mga minamahal, ating sinusunod. Hallelujah, praise God, ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginawain, ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaya nga kung paano yung mga mag-aaral Hallelujah, praise God, nariyan sa kanilang pag-aaral. Hallelujah, praise God, gigising ng madaling araw, maghahanda para sa pagpasok sa paaralan. Ang mga estudyante, ang mga mag-aaral.
Yung iba ay minsan tinatamad pa nga dahil masarap matulog. Lalo na pag madaling araw, ay talagang kasarapan ng pagtulog. Malamig ang panahon. Father, praise God. Kung minsan naman ay gigisingin pa ng mga magulang para ang mga anak ay makapasok ng maaga, hindi ma-late, hindi mahuli sa paaralan. So mga minaman, ilang buwan niya na, araw ng Lunes hanggang Biyernes, puwera lamang yung mga bakasyon na araw. Hallelujah, praise God. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 buwan. Dahil 2 buwan lang naman yung bakasyon. So, ganun po katagal. Hallelujah, praise God, ang pagsasakripisyo ng isang mag-aaral, pati ang mga magulang, pati ang mga teacher, ang mga guro. Ang mga guro naman, maghahanda ng kanilang mga lesson plan. Yung mga ituturo sa mga mag-aaral. So, hindi rin basta-basta yon. Hallelujah, praise God. Kaya nga sa aking nakita, mga minamahal, talagang ganun ang buhay ng tao. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi lahat ay pinapalad na magkaroon ng magandang kapalaran o kawakasan sa kanilang buhay. Hindi naman lahat kasi na tinutukoy ng banal na kasulatan na kawakasan ay yung kamatayan. Meron din naman tinatawag na kawakasan, wakas sa pag-aaral. Yung natapos sa pag-aaral, di ba? Sa trabaho, may mga nagre-retire. Pero patuloy pa rin yung kanilang mga natatanggap sa gobyerno. So, hindi po lahat ng sinasabi ng banal na kasulatan na kawakasan ay yung tinutukoy kamatayan. Mga minamahal ko mga kapatid, merong mga nakapagtapos sa pag-aaral, matutulungan na yung kanilang mga tatay at mga nanay, yung mga mahal sa buhay. Hallelujah, praise God. So, ayan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung paano tayo, mga minamahal, para masunod ang ating sarili, sabi nga ng mga magulang sa mga mga anak, mag-aral kayo ng mabuti. Para pag nakapagtapos kayo ng pag-aaral, ay mapapakinabangan niyo. Hindi naman dahil sa kayo ay inuobligan na tumulong sa amin na inyong mga magulang, pero ayun din naman talaga ay isang masasabi nating pasasalamat ng mga anak sa mga pagsasakripisyo ng mga magulang. Yung mga hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral, meron naman tayong tinatawag na sariling diskarte ng buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga may nagsasabing mga mayayamang tao, wala namang narating na mataas sa kanilang pag-aaral. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero madiskarte sa kanilang buhay. Pinag-aralan ko to, mga minamahal, pakinggan nyo. Yung mayayaman, merong mayaman na nakuha niyang kanyang kayamanan sa magitan lamang ng kanyang diskarte sa kanyang buhay. Meron namang naging mayamang tao na ito talaga ay kanilang pinaghirapan. Meron din namang mga mayamang tao na nasalin lang yung kanilang buhay o naipamana lang sa kanila yung kanilang mga kayamanan. Kaya nga sa panahon natin ngayon, ang importante sa tao talaga ay yung meron kang natapos na pag-aaral at yung meron ka ding diskarte sa iyong buhay para kung sakali hindi ka makapagtapos ng pag-aaral, madiskarte ka. Marunong ka sa trabaho, meron kang alam na gawin. O di ba? Para pag meron kang magiging amo, alam mo ang iyong gawin. Marunong kang magluto, marunong kang magmaneho, o di ba? Marunong ka sa madaling sabi sa mga trabaho, sa construction, o di kaya sa pagiging tricycle driver. Maraming pwedeng gawing trabaho ang tao para kumita ng pera. Pero tandaan nyo to mga minamahal kong mga kapatid, aanin ng tao yung kanyang talino. O di ba? Yung matalino, nagtatrabaho para kumita ng pera. Yung madiskarting tao, nagtatrabaho din para kumita ng pera. O di ba? Kaya nga sabi ko no isang araw, merong ang matalino, wala lamang pera, useless yon. Meron namang taong madiskarte, walang talino, pero may pera. O, di ba? Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya nga nakita ko sa buhay ng mga Kristiyano. Sa sanlibutan yun, sa buhay ng Kristiyano, matalino ka kaya hindi ka madiskarte. Basta umaasa at nagtitiwala ka sa Diyos. Provided lahat ng Diyos ang pangangailangan mo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord.
Eh sabi nga, ang kapurihan ay sa Diyos lamang. Pero bilang tao minsan, tumatanggap ng papuri ang tao. Kaya kung yung mga tao makasanlibutan ay binibigyan ng papuri minsan, bilang tao yun ha, hindi naman ipinapantay sa Diyos. Eh tayo mga nakakilala sa Diyos, ibang tao ang pumupuri sa atin. Ibig sabihin, bilang tao, hindi natin ipinapantay yung ating sarili sa Diyos. Sinasabi nila, ay pinagpala mga taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Sila ay nakakilala sa Diyos. Isipin nyo, yung ibang mga kapatiran, walang hanap buhay. Mga labos na sa ibang bansa, pinapadalhan sila, ipinuprovide ang kanilang mga pangangailangan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Dahil alam kasi, mga minamahal ng mga Kristiyanong totoo, ang sekreto, hindi lang binabasa ang mga banal na kautusan ng Diyos, ang banal na kasulatan na nandyan ang kautusan ng Diyos, kundi ito ay ina-apply, ipinapamuhay sa buhay. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Dahil totoo ang salita ng Diyos. Ikaw ay giginhawa sa iyong lakad. Ikaw ay magtatamo ng iyong mabuting kawakasan sa iyong buhay kung ang mga salita ng Diyos, ang aklat ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. At kapag ginawa mo yan, ang sabi ng Biblia, masusunod mong gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya nga may nagsasabi din ng mga mananampalataya, aanin mo naman ang karunungan ng sanglibutan. E di doon tayo sa karunungan ng Diyos. Aanin mo naman yung kayamanan ng sanglibutan kung mapapahamak ang iyong buhay. E di doon tayo sa kayamanan ng Diyos. Yung spiritual, dyan tayo pinayaman. Dyan tayo pinalago ng Diyos. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Mark chapter 8 verse 36, basahin natin. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, Marcos kabanatang 8 talatang 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Sa Tagalog po. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 8, versikulo 36. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi nga nila, maraming mayamang tao hindi na makatulog dahil sa kanilang makayamanan. Kasi walang salita ng Diyos na naitanim sa kanilang puso at isipan. Alam lang nila kung saan sila ipinanganak. Ipinanganak silang mayaman, ayun ang buhay. Ipinanganak silang mahirap, nagsumikap, nagsikap para maging asensadong tao, maging maunlad na tao. Hanggang sa maging mayaman din. So sila po ay naghirap, sabi nga walang pakialamanan. Kasi pinaghirapan namin to. Kaya nga sagot ko minsan sa mga reliyosong tao, hindi naman natin silang pinakaikialaman. Hindi naman natin sila pinakaikialaman patungkol sa kanilang pribadong buhay. Kung sila ay mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, kilalang tao, popular na tao o hindi. Ang nakikialam naman sa tao ay yung salita ng Diyos. Everybody should praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos, siya ang may concern. Ang may pakialam sa mga tao. Kung walang pakialam ang Diyos sa tao, pababayaan na lang ng Diyos ang mga tao na mapahamak. Sabi nga ng Biblia, aanin ng tao Anong mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanglibutan? Ano nga ba kasi ang meron dito sa sanglibutan? Kayamanan, karunungan, katalinuhan, katanyagan, kasikatan, o ano pang mga ugali ng tao ang meron dito sa sanlibutan? Ano pang kalagayan o katayuan ng tao, ayan ang meron dito sa sanlibutan. Mga minamahal kong mga kapatid na minsan, ang mga Kristiyano ay nakakalimutan din nila kung paano sila tinawag at pinili ng Diyos. Buhay, espiritual. Kaya nga sabi ng ating dearly beloved parents, the Lord nating mahal na pastor, ang paglilingkod sa Diyos, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay between life and death. Pag ikaw ay na kay Kristo na, hindi pwedeng susuko ka, hindi pwedeng susurrender ka pa, hindi pwedeng atras ka pa, hindi na pwede na babalikan mo pa yung iyong dating buhay kasi masasayang na iyong nakilala pa ang ating mabait na Diyos na binigyan ka ng pagkaunawa. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Hindi na mahalaga sa atin kung ano ang meron dito sa sanlibutan. Kaya ay mga temporary lamang. Temporal, mga minamahal, mga pansamantalang bagay lamang dito sa sanlibutan. Ang importante sa atin ngayon ay yung buhay spiritual. Meron tayong Diyos na nakilala. Walang iba kundi ating mahal na Jesus na nangako sa atin na meron tayong kaligtasan at ang ating patutunguhan ay sa langit sa piling ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung may kayamanan ng tao, kung may katalinuhan ng tao, mapapahamak naman ang kanyang buhay. Wala pang salita ng Diyos na naitanim sa kanyang puso at isipan. Hindi katulad sa ating mga Kristiyano na meron tayong mga naitanim sa ating puso at isipan na mga salita ng Diyos. At ito ay ating pinagbubulay-bulay araw at gabi. Dahil kung ating ginagawa at sinusunod, ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, kay mahirap, kay simple, kay madali, ang sundin ng kalooban ng Diyos. Ang importante, tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Lahat ng sabi ng praise the Lord. Kay mabagal, kay mabilis. Anong klase man ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, ang importante, pinagsusumikapan nating sundin ang kalooban ng ating napakabait na Diyos. Palakpakan natin muli ang ating dakilang Diyos. Everybody so praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, bakit tayo nandito? Tayo pong mga nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kasi tinanggap natin Tinanggap natin na may kapakumbabaan ang salita ng Diyos. Isinurrender natin, isinukon natin ang ating buhay na ito ay hiram lamang natin sa Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid. Sabi nga ng James chapter 1, verse 21, tayong mga nakakilala sa Diyos, inihiwalay natin ang lahat na karumihan at ang pag-apaw na kasamaan sa ating buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, ayan po ang ating ginawa, Father praise God, at tinanggap natin na may kaamuan ang mga salita ng Diyos na ito ay itinanim sa ating mga puso at isipan na masasabi natin ngayon tayo ay ligtas na dahil meron tayong nakilalang totoong tagapagligtas. Walang iba kundi ating pinakamamahal na po Jesus. Basahin natin, James chapter 1, verse 21. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga mga minamatandaan niyo po, ayan hindi natin magagawa yung mga ipinagagawa ng Diyos o ipinag-uutos ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, katulad lamang sa pagpapalaga sa mga salita ng Diyos. Pagpapalaga sa pamumuhay ng may kabanalan, pamumuhay ng may katapatan, pamumuhay ng may takot sa Diyos. Hindi natin magagawa yung mga bagay na yan. Kundi pati yung mga salita ng sabi na ating nabasa, ang salita ng Diyos, ang salita ng kautusan ay huwag mahiwalay sa ating mga bibig. Ibig sabihin, bigyan natin ng kahalagahan. Hindi natin magagawa yan, mga minamahal. Father praise God, ito ay pagbubulayan natin araw at gabi, ipapamuhay natin. Anumang uri ng panahon ang meron, umuulan man o maaraw man, sa gabi man o sa araw man, sa tag-init o sa taglamig man o sa tag-ulan man, anumang klase ng panahon ang meron. Mga minamahal kong mga kapatid, maging tayo, sa may karamdaman man tayo minsan, o wala tayong karamdaman, may paalala tayo, may pagsubok tayo, tayo ay nasa pagtutuwig o nasa pagpapala, hindi natin magagawang sundin ang kalooban ng Diyos kung tayo, mga minamahal, Father praise God, ay hindi po, hallelujah, sinamahan ng ating mabait na Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody should praise the Lord. Mga minamahal kong mga kapatid, kung hindi natin inihiwalay ang ating mga sarili sa karumihan, maging sa pag-apaw ng kasamaan. Ibig sabihin, kung hindi natin isinuko ng 100% ang ating buong buhay sa ating mabait na Diyos. Kung hindi tayo gumanap din sa 4 na reglamento ng kaligtasan, tayo ay nanampalataya sa Diyos, nagsisi sa kasalanan, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, at kung hindi natin ibinihis
ang banal na Espiritu Santo ng ating mabait na Diyos. Ngunit subalit, ang sabi ng Biblia, ang ating ginawa, ito ay tinanggap natin. Ano yung tinanggap natin, mga minamahal? Ang mga salitang itinanim. Paano natin tinanggap? Ang sabi, tinanggap natin ito na may kaamuan. Ano yung tinanggap natin? Ulitin natin. Sabi, ang salitang itinanim. Ano raw yung salitang itinanim? Ito yung mga pagliligtas ng ating mga kaluluwa. Palakpakan natin na may pagmamahal ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabihin natin, 100%. Kaya nga, noong araw, sinasabi ko na kahit hindi ka nakapag-aral, okay lang basta importante ikaw ay naglilinggo sa Diyos. Totoo naman yon. Pero kinakailangan mo ring mapag-aral, makapag-aral. Kung may pagkakataon kang mag-aral, mag-aral ka ng maayos, mag-aral ka ng mabuti. Pukusan mo yung pag-aaral mo para nang sa gadon, makapagtapos ka. Maayos kang makapagtapos sa iyong pag-aaral. Hindi ka tulad sa mga makasanlibutan. Sabi ko nga kawawa yung mga tatay at mga nanay minsan. Dahil sa Pilipinas, sabi nga maliit lang ang sweldo. Kaya yung iba napipilitan pang mga ibang bansa. Hindi nila sukat akalain yung kanilang mga anak ay nalulung sa drug addiction, sa marijuana addiction, sa pagsusugal. 100%. Kaya nga lagi kong tinatandaan yung patotoo ng kapatiran. Kahit hindi niya nababantayan yung kanyang mga anak, kahit siya ay nasa ibang bansa, ang ginagawa niya lang, panalangin, pag-aayuno, baka prayer sa kanyang mga anak na nasa bansang Pilipinas nag-aaral, at salamat sa ating mabait na Diyos. Hindi niya namamalayan, unti-unti na minamahal, nakapagtapos na ng pag-aaral yung kanyang mga anak, at totoo silang pinagpala ng ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya ganyan tayo minsan Pag sumusunod ka talaga sa kalooban ng Diyos, hindi mo na namamalayan na unti-unti ng hallelujah, dinidinig ng Diyos, tinutugunan ng Diyos ang iyong mga panalangin. Yung mga nagmamadali, ang kagustuhan kagad gusto nila ganito, ganyan Hindi mo nga nakikita nagsakripisyo, nagtitiis. Hindi mo nga nakikita sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pag gusto, gusto lang. Pag ayaw, ayaw na. Ganyan ang maraming mga mananampalataya. Kaya nga sabi ko minsan may gustong magpagamit. Pag gusto lang. Pero pag ayaw, ayaw talaga. So ganun po mga minamahal, hindi mo naman mapipilit yung ayaw Pero ang ating mabait na Diyos, sabi nga, kahit ayaw natin maglingkod sa Kanya, kahit gusto natin huminto, tumigil, kahit tayo ay may katigasan minsan ng puso at isipan natin, pero kapag tayo naman ay hinihipo ng Diyos, sabi nga, kahit gaano pa katigas ang puso ng tao, kapag ang Diyos ang umipo, ito ay kayang palambutin ng ating mabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya nga mga Kristiyano totoo, nakakilala sa ating mabait na Diyos, talagang masunurin. Mga minamahal, katulad sa ating nabasa, mapagpakumbaba, ibig sabihin, nagpapasakop kung ano ang kalooban ng ating napakabait na Diyos. Everybody should praise the Lord. Last verse na tayo mga kapatid. Handa na yung ating papuring awitin. Sabi ng Banalang Sulatan, Hebrews chapter 13 verse 21. Ang sabi ng Biblia, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Basahin natin sa Tagalog. Mga Hebreo Kabanatang 13, talatang 21. Ganito pong pagkasabi, ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo, na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakilanman siya nawa. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya yan ang layunin, mga minamahal. Kung bakit tayo kinakailangan tumalima, sumunod palagi sa mga kagustuhan ng ating mabait na Diyos. Nais ng Diyos sa tayo ay pakasakdalin. Mag-isakdal, maging matuwid sa harapan ng ating mabait na Diyos. Sabi ay pakasakdalin, nawa niya kayo. Saan daw? Sa bawat gawa, sa bawat mabuting gawa, upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo, buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tandaan niyo mga minamahal, walang ipinangako ang Diyos
na hindi nangyayari. Walang ipinangako ang Diyos na hindi natupad. Isa na lang ang ating pinakamimiti, mga kapatid ko. Ang tinatawag na rapture of the church, rapture of the saints. Yung pagdagit sa mga banal. Sino ang mga banal? Tayo po yan. Yung pagdagit sa atin ng ating mabait na Diyos. Kaya nga, mga minamahal, pagsikapan natin palagi na ipamuhay ang salita ng ating mabait na Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga sa ating mga Evla viewers, ating mga kababayan, sabi nga ng Biblia, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang bukas ay hindi natin alam, napakalaga na kaligtasan, 100% God na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ang kinakailangan nyo ay yung totoong salita ng Diyos na makapagbabago sa inyong mga buhay, makapagpapagaling sa inyong karamdaman, makapagbibigay sa inyo ng kapakinabangan, kaligtasan, aanin ninyo yung kayamanan, karunungan, katanyagan dito sa sanlibutan kung wala naman kayong pag-ibig ng Diyos. Kung wala naman kayong kaligtasan, magiging walang saysay, walang kabuluhan ang lahat ng bagay na meron ng tao dito sa sanlibutan. Kinakailangan kayo ay humiwalay sa kasamaan at sa pag-apaw ng kasamaan. Kinakailangan tanggapin nyo ng may kamuan ang salita ng ating mabait na Diyos na itatanim niya sa inyong mga puso at isipan upang kayo ay maligtas, magkaroon ng kaligtasan ang inyong makadalawa. At darsing sa inyo, praise God, ang salita ng Diyos, mismong Diyos ang magpapasakdal sa inyo. Gagawin kayong mga tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang ganun. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos sa araw na ito na tayo pumuli ay pinagkatipon-tipon sama-sama upang papurihan, pasalamatan ang ating mabait na Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay tumayo, umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Habang inawit ang awiting ito, praise the Lord. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, ang pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba. Hallelujah! Presensya mo'y bumababa, sa amin laging mananatili. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Hallelujah! Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsambay, presensya mo'y bumababa. Hallelujah! Sa amin laging mananatili. Hallelujah! Praise the Lord. Sa bawat oras. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang iyong banal na pangalan ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa oras ito. Hallelujah. Salamat kapurihan, salamat kadakilaan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig mo'y aking nadarama, Hallelujah, hallelujah. aking hinahanap. Kalakasan ko'y laging naghihintay, sa
na nagbigay ng buhay sa pagsikat ng liwanag. Pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsambay. Presensya mo'y bumababa, hallelujah, sa amin laging mananahan tuwina. Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, hallelujah, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama. Yes, Lord, hallelujah. Pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwina. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pagsikat ng liwanag, purihin ko, Diyos, hallelujah. Karapat dapat yung purihin, pasalamatan natin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kalakasan sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama. Hallelujah, hallelujah. Purihin ko, Diyos, bumababa sa amin laging mananahan tuwina. Sa pagsikat ng liwanag, hallelujah, hallelujah. Purihin ko, Diyos, hallelujah. Hallelujah. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba, presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahan tuwina. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa amin laging mananahan tuwina. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Kung paano nga tayo mga parents o mga magulang, Father, praise God. Ating mga anak nakita natin sa kanilang mga natanggap na mabiyay at pagpapala. Galing sa kanilang paaralan, sa kanilang pagsigap, sa kanilang pag-aaral. Na yun ang kanilang pinaghirapan, hallelujah, praise God. And how much more, mga minamahal sa spiritual. Kung tayong mga anak ng Diyos ay talagang nagsusumikap na mapalugdan ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayo po na patuloy na palagi ang dumadalo tuwing araw ng Biyerkules, Biyernes at Linggo. Ano man ang uri ng panahon ang meron, mga minamahal, umulan, umaraw,
Hallelujah, praise God, tayo man minsan ay may mga paalaala, may mga pagsubok, o di kaya tayo na sa pagpapala, o tayo na sa pagtutuwid, mga minamahal, tayo pa rin ay nagpapatuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Peso Kristo. Mga minamahal, nakikita lahat ng Diyos, ating mga ginagawang sakripisyo, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ang ating Ama na nasa langit, ang ating mahal na Jesus ay natutuwa sa ating ginagawang pagbibigay lugod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po'y dumalangin sa oras na ito. Hallelujah. God bless you po sa mga nag-assist. Hallelujah. Hallelujah. Mas tumugtog tayo dumalangin. Mapagpalang masalangit Diyos na makapangin sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Maraming salamat o Diyos sa po mga banal na salita ng buhay na aming patuloy na napag-aaralan sa tuwing araw na merong kang banal na gawain. Hallelujah. Araw na iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tuwing araw na merong lesber sa linggo. Hallelujah. Maraming salamat o Diyos sa iyong mga banal na salita ng buhay na kinakailangan na ito ay aming, hallelujah, ipamuhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kinakailangan na ito ay aming pagbubulayan araw at gabi upang huwag naming makalimutan, hallelujah, kundi aming patuloy na masariwa, hallelujah, praise God, maalaala, magunita, maging fresh, mahal na Panginoon, sariwa sa aming mga puso at isipan, hallelujah, katulad sa mga himala na yung ginawa sa aming buhay, kagaling karamdaman, pagbabago ng aming mga buhay, kalutasan, aming problema. Binigyan mo kami ng pag-asa, pinalaya mo kami, O Diyos, sa pangalipin ng demonyong si Satanas, hallelujah. Binigyan mo kami ng kalayaan, hallelujah, kapayapaan sa aming puso, isipan, kagalakan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po. Aming pinakamamahal na Jesus, hallelujah, wala man sa amin ang kagandahan ng sanlibutan, ang kayamanan ng sanlibutan, ang meron dito sa sanlibutan. Higit naman, O Diyos, ang meron kami dito sa sanlibutan, ang pag-ibig mo, Diyos, ay yung Banal Espiritu Santo, ang pagiging mayaman sa pananampalataya, ang pagiging mga tunay na anak mo, Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Diyos, hallelujah. Iniwalay mo kami sa kasamaan, sa pag-apaw ng kasamaan, sa buhay na makasanlibutan, hallelujah. Kung paano kami namin tinanggap na may kaamuan, hallelujah, sa magitan ng iyong mga banastaan ng buhay na itinanim sa aming mga puso at maisipan na ito ang aming naging katiyakan, kasiguraduhan na kami ay naligtas, malapay na initas mo ang aming mga kaluluwa. At salamat o Diyos, ginagawa mo kaming, hallelujah, sakdal, matuwid sa iyong harapan. Hallelujah, pinakamamahal na Yesu Kristo, hallelujah, sa pamagitan, hallelujah, ng mga mabuting gawa upang gawin ang kalooban mo, Diyos, hallelujah, na gawin sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah, praise God, ang mga nakalulugod sa iyong paningin, hallelujah, pinakamamahal na Jesus, kaya naman mapasayo lamang ang kapurihan, kadakilaan, pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba, karakilaan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Mga minamalipato na po natin ang ating mga kamay sa parte ng ating katawan, hallelujah, sa ating mga ulo, isipin natin ang ating malibanglista with his rod almeda naglihan sa atin, sama-sama nating palayasin ang lahat ng uri gawa ng kaaway, mga adlang sa biyaya at pagpapala, katugunan sa panalangin, hallelujah. Tayo magsisi, mapagpalang masalangit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus, patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, sa kilos at gawa, hindi mo kinulugdan, hallelujah, sa mga nabagit ng aming mga labi, sa aming naisip, na hindi mo kinulugdan. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman sa oras na ito, pinakamamahal na Jesus, iniisip namin, nakapatong kamay ng aming mahal na pastor sa aming mga ulo. At aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng kaaway, mga demonyong balakid at lang, hallelujah, cast out in Jesus name, hallelujah, mga demonyong adlang sa biyaya at pagpapala, mga adlang sa katugunan sa panalangin, hallelujah, cast out in Jesus name, hallelujah. Them must have been infirmities, sicknesses and diseases, cast out right now in Jesus name, hallelujah. And we acclaim the victory in the name of Jesus, hallelujah. Inakin namin ang katugunan sa aming panalitagumpay na nagmumula sa aming pinakamamahal na Jesus, hallelujah, mga sakit makaramdaman, simula ulo at talampakan sa labas at loob ng aming pangangatawan, cast out in Jesus name, hallelujah. Mag-isa makapatiran sa mga nahadlangan sa kanilang pagdalo, ano man ang kanilang kadahilanan, Diyos, ikaw na po ang nakakaalam, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng may pagmamahal ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay magtaas na ating mga kamay.
Sisigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord, kasabay ang ating pagtalon. Hallelujah, samahan natin ng buong galak, buong saya, buong ligaya. May kasama pag-ibig, pagpapasalamat sa ating napakabait na Diyos na buhay. Maging sa ating mga every viewers, sa oras na ito, pagpalain tayo na ating dakilang Diyos. Sumigaw tayo at tumalon, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Glory, glory to God. Hallelujah, praise God. Lahat ng mga pinagpala, magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. At tayo po mga minamahal ay nagpapaabot muli ng pinakamataas na pagpupuri, pagkapasalamat, pagdarakila at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Magandang hapon sa ating malabang lista with the Strad Almeida, the end time prophet of loving God, sa lahat po ng mga beloved Almeida children, sa mga turut mga aral nating dearly beloved Assistant Pastor Luis Almeida, sa lahat na po natin mga kamagagawa. God bless you all so much. We love you so much, but our dear Jesus love us more and more. Nato po ang ating pong ating pong beloved preacher, Kuya Rene Boy. Praise the Lord para sa ating pong